basag. Isang matinis na tunog ng nabasag na kristal ang umalingaw-ngaw sa buong VIP room ng Casa Delicia na agad nagpahinto sa tawanan ng mga mayayamang negosyante. Pero mas masakit pakinggan ang tawang sumunod dito. Malamig, mapang-asar, at walang bahid ng awa. Tawang nanggagaling sa isang amang dapat ay tagaprotekta. Pero ngayon ay siya pang unang sumusugat sa puso ng sarili niyang anak. Napahigpit ang hawak ni Marina sa silver tray na bitbit niya. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa bigat ng pagkain, kundi dahil sa nag-iinit na galit sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gilid, halos hindi humihinga, habang pinapanood ang eksenang dumudurog sa kanyang puso. Sa gitna ng lamesa, nakayuko si Bruno. Ang gwapong binata na kanina lang ay tahimik na nakaupo. Ngayon ay nanginginig na parang basang sisiw. Sa paanan niya, nagkalat ang pira-pirasong bubog ng wine glass na naitabig niya dahil sa kaba. Tingnan niyo! Boses ni Eduardo Mendez, ang bilyonaryong CEO, ang pumuno sa kwarto. Puno ito ng pandidiri. Isang simpleng baso, hindi mahawakan. Paano pa kaya ang kumpanya? Natahimik ang mga investors na kasalo nila. Walang may lakas ng loob na sumagot kay Eduardo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Bruno. Ang mga mata niya, nasing itim ng gabi, ay puno ng takot at pakiusap. Gumalaw ang kanyang mga kamay. Mabilis, desperado. Nag-sign language siya. Sorry Papa, hindi ko sinasadya. Pero sa halip na huminahon, lalong nagdilim ang mukha ni Eduardo. Hinampas niya ang mesa. Ibaba mo ang mga kamay mo! Sigaw ni Eduardo. Napatalon si Marina sa kinatatayuan niya. Halos mabitawan niya ang tray. Nasa harap tayo ng mga bisita, Bruno. Patuloy ni Eduardo, ang mukha ay namumula sa galit. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag kang mag-asal pipi sa harap ko. Magsalita ka. Gamitin mo ang bibig mo. Nakita ni Marina kung paano kumuyom ang mga kamao ni Bruno sa ilalim ng mesa. Gusto niyang tumakbo palayo, pero parang may kadenang nakapulupot sa kanyang mga paa. Alam ni Bruno na hindi siya makakarinig ng maayos at ang pagsasalita ay isang bangungot para sa kanya. Kinuha ni Eduardo ang menu at inihagis ito sa harap ng anak. Order! Utos ni Eduardo. Basahin mo yan ng malakas. Sabihin mo sa waiter kung anong gusto mo. Kapag hindi mo nabigkas ng tama, hindi ka kakain ngayong gabi. Katahimikan. Nakakabinging katahimikan. Tumingin si Bruno sa menu, tapos ay tumingin kay Marina. Ang mga mata ng binata ay nangungusap, humihingi ng saklolo. Parang dinudurog ang puso ni Marina. Alam niya ang pakiramdam na, yan, ang pakiramdam ng pagiging maliit, ng pagiging walang boses. Pinilit ni Bruno na buksan ang bibig niya. May lumabas na tunog, pero garalgal ito at hindi maintindihan. Hirap na hirap siya. Ang bawat pantig ay parang bubog sa lalamunan niya. Stay! Stay! Hirap na bigkas ni Bruno, sinusubukang sabihin ang steak. Humagalpak ng tawa si Eduardo. Ano? Aso ka ba? Tumatahol ka ba? Pang-uuyam ng ama. Nakakahiya ka. Isang Mendez pero parang hayop kung magsalita. Wala nang nakakain sa mga bisita. Nakayuko na lang sila sa hiya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Bruno. At sa sandaling iyon, naputid ang pisi ni Marina. Wala na siyang pakialam kung mawalan siya ng trabaho. Wala na siyang pakialam kung bilyonaryo pa ang nasa harap niya. Ang nakikita lang niya ay isang taong inaapi. Padabog na ibinaba ni Marina ang tray sa mesa. Klang! Gulat na napatingin ang lahat sa kanya. Mabilis na humakbang si Marina palapit kay Bruno. Hindi siya tumingin kay Eduardo. Nakatuon lang ang atensyon niya sa binata. Huminga siya ng malalim at itinaas ang kanyang mga kamay. Gumalaw ang mga daliri ni Marina nang may grasya at bilis na pamilyar na pamilyar. Isang lengguwaheng matagal na niyang tinalikuran pero hinding-hindi nakalimutan ng puso niya. Huwag kang matakot! Senyas niya kay Bruno gamit ang Filipino Sign Language.
Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Nanlaki ang mga mata ni Bruno. Para siyang nakakita ng multo. Napawang ang bibig niya. Tila hindi makapaniwala na ang hamak na waitress sa harap niya ay nakakarinig sa kanya. Ayos ka lang ba? Dagdag na tanong ni Marina gamit ang kanyang mga kamay. Dahan-dahang tumango si Bruno. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Pero hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Eduardo ay mababa, pero parang kulog na nagbabadya ng bagyo. Tumayo siya. Ang kanyang anino ay tumakip kay Marina. Sino ka para makialam dito? Bulyaw ni Eduardo. Isa ka lang serbidora. At anong klaseng kumpas-kumpas yan? Sinasamahan mo ba ang lokong to sa kabaliwan niya? Humarap si Marina kay Eduardo. Nanginginig ang tuhod niya, pero taas noo siyang tumingin sa mata ng bilyonaryo. Hindi po kabaliwan ang lengguwahe ng anak niyo, sir. Matatag na sagot ni Marina. Malinaw ang bawat salita niya. Ito ay Filipino Sign Language at karapatan niyang gamitin ito, lalo na kung ang taong dapat umintindi sa kanya ay nagbibingi-bingihan. Napasinghap ang mga investors. Walang sino man ang nangahas na kausapin si Eduardo Mendez ng ganoon. Namula ang mukha ni Eduardo. Halos lumabas ang ugat sa kanyang leeg. Ang lakas ng loob mo. Nanggigigil na bulong ni Eduardo. Tinuturuan mo ako kung paano palakihin ang anak ko? Isa ka lang hamak na tagahugas ng pinggan. Tao po siya, sir. Hindi hayop. Sagot ni Marina. Ang boses ay nagsisimula nang mabasag dahil sa emosyon. Mas naiintindihan ko pa siya kaysa sa inyo. Walang hiya ka. Sa sobrang galit, hindi na nakapagpigil si Eduardo. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Akmang sasampalin ng malakas si Marina sa harap ng lahat. Napapikit si Marina. Inihanda niya ang sarili sa sakit. Hinintay niya ang pagdapo ng palad sa kanyang pisngi. Pero walang dumating. Ilang segundo ang lumipas. Dahan-dahang iminulat ni Marina ang kanyang mga mata. Sa harap niya, nakatayo si Bruno, ang kaninang nanginginig at umiiyak na binata. Ngayon ay nakatayo ng tuwid. Ang kamay ni Bruno ay mahigpit na nakahawak sa pulsuhan ng kanyang ama. Pinipigilan ang sampal sa ere. Ang mga mata ni Bruno ay hindi natakot. Nag-aapoy ang mga ito. Nakatitig siya ng diretso sa mata ni Eduardo. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, lumaban ang anak sa ama. Nakatitig si Eduardo sa kamay na mahigpit na nakapulupot sa kanyang pulsuhan. Ang mga daliri ay mahahaba, mapapayat, pero ang higpit ng pagkakahawak ay parang bakal. Ramdam niya ang init na nanggagaling dito, isang init na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa kanyang anak. Sa loob ng isang segundo, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Eduardo. Ito ba talaga si Bruno? Ang anak niyang lampa? Ang anak niyang laging nakayuko at takot sa sarili niyang anino? Isang matinding hiya ang biglang sumampal kay Eduardo nang mapagtanto niyang nakatingin ang lahat ng investors sa kanila. Ang hari ng real estate, pinigilan ng sariling anak na baldado. Binawi ni Eduardo ang kanyang kamay ng padabog. Bitiwan mo ako, singhal niya. Napaatras si Bruno, pero hindi na ito yumuko. Nakatayo pa rin ito ng tuwid. Ang dibdib ay humihingal at ang mga mata ay nananatiling nakapako sa ama. May takot pa rin sa mga mata nito. Oo, pero mayroon na ring bagong usbong na tapang. Hindi matanggap ni Eduardo ang nakikita niya. Ang awtoridad niya ay gumuguho at ang dahilan ay ang babaeng ito. Ang pakialamerang waitress na ito. Humarap si Eduardo kay Marina. Ang mukha ng bilyonaryo ay nanginginig sa pinaghalong galit at insulto. Manager! Sigaw ni Eduardo. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas ng VIP room. Nasaan ang manager ng lugar na to? Nagkukumahog na pumasok ang manager, namumutla at pinagpapawisan. Sir Eduardo, ano pong nangyari? Tanggalin mo ang babaeng yan.
Duro ni Eduardo kay Marina na ngayoy kalmado na ring nakatayo sa tabi ni Bruno. Ngayon din, bastos siya. Wala siyang galang sa mga bisita, isang hamak na serbidora na nagmamagaling. Inayos ni Eduardo ang kanyang coat. Gusto niyang ipakita sa lahat na siya pa rin ang may kontrol. Tumingin siya sa mga kasosyo niya sa negosyo. Umaasang kakampihan siya ng mga ito. Pasensya na kayo, gentlemen. Mahirap talaga kapag ang mga taong mababa ang pinag-aralan ay nakakapasok sa mga ganitong lugar. Hindi nila alam ang lugar nila. Ngumisi si Eduardo ng mapakla kay Marina. Inaasahan niyang iiyak na ito, magmamakaawa, o luluhod para hindi mawalan ng trabaho. Iyon ang gusto niyang makita, ang pagkadurog ng dignidad nito. Pero hindi gumalaw si Marina. Sa halip, dahan-dahan nitong ibinaba ang kamay. Sa bulsa ng kanyang apron, may inilabas siyang isang ID na nakalagay sa makapal na plastic case at isang laminated na card. Walang salitang namutawi sa bibig ni Marina. Ibinagsak lang niya ito nang marahan sa ibabaw ng mesa sa tapat mismo ng plato ni Eduardo. Napatingin si Eduardo. Isa itong lisensya, hindi ordinaryong ID ng empleyado. May logo ng isang internasyonal na organisasyon sa Geneva. Binasa ni Eduardo ang nakasulat at parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Marina Silva, Certified Sign Language Interpreter, Level A, International Association of Conference Interpreters. Sa ilalim nito, may nakasulat na maliit na text. Specialization, Legal and Medical Interpretation. Nanuyo ang lalamunan ni Eduardo. Ang babaeng tinawag niyang bobo at walang pinag-aralan ay may lisensyang mas mahirap pang makuha kaysa sa lisensya ng mga abogado niya. Hindi lang po ako serbidora, Mr. Mendez. Basag ni Marina sa katahimikan. Ang boses niya ay mababa, pero puno ng laman. Nagpapahinga lang ako sa profession ko, pero kung pag-uusapan ang komunikasyon, mukhang kayo po ang kailangang bumalik sa pag-aaral, hindi ang anak niyo. Napasinghap ang isa sa mga investors sa likod. Siya yung interpreter sa kaso ng senator noon, hindi ba? Bulong ng isa. Kaya pala pamilyar. Namula ang mukha ni Eduardo. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan siya ng buong kwarto. Ang kapangyarihan niya, ang pera niya, ay walang silbi sa sandaling ito. Tinalo siya ng isang pirasong papel at ng katotohanan. Tumingin si Eduardo kay Bruno, umaasang makakita ng kakampi. Pero nakita niyang nakatingin si Bruno kay Marina. May paghanga sa mukha ng anak niya. Itinaas ni Bruno ang kanyang mga kamay. Mabilis ang galaw ng mga daliri nito. Senyas na para kay Marina lamang. Si Eduardo ay napakunot noo. Wala siyang naintindihan, kahit isa. Nakita niya lang ang paggalaw ng kamay, ang ekspresyon ng mukha ni Bruno na nag-aalala. Ito na naman, ang pakiramdam na siya ang tagalabas. Siya ang bilyonaryo, siya ang ama, pero siya ang ignorante sa sarili niyang hapagkainan. Naintindihan ni Marina ang sinabi ni Bruno. Tumango ito nang bahagya sa binata. Pagkatapos ay tumingin uli kay Eduardo nang may huling sulyap ng pagkadismaya. Aalis na po ako, sir, sabi ni Marina sa manager. Sabay tanggal ng kanyang apron at inilapag ito sa upuan. I quit. Naglakad si Marina palabas ng VIP room ng taas noo. Ang tunog ng kanyang sapatos ay tila mga martilyong pumupukpok sa ego ni Eduardo. Naiwan si Eduardo sa gitna ng kwarto. Ang mga bubog ng basag na baso ay nasa paanan pa rin niya. Walang nagsalita. Ang mga investors ay umiwas ng tingin, nagkukunwaring abala sa kanilang mga telepono. Alam ni Eduardo ang iniisip nila. Nakita nila ang kahinaan niya. Nakita nila ang kalupitan niya na walang basihan. Nawalan siya ng respeto ngayong gabi. At sa mundo ng negosyo ang respeto ay pera. Umikot ang paningin ni Eduardo. Tumingin siya kay Bruno. Umuwi ka. Madiing utos ni Eduardo. Ang boses ay nanginginig sa galit na pilit tinitimpi. Umuwi ka bago ko makalimutan na anak kita. Tumayo si Bruno at tahimik na lumabas, hindi na lumingon pabalik.
Nang siya na lang ang natira sa kwarto, kinuha ni Eduardo ang kanyang cellphone. Halos madurog ang screen sa higpit ng hawak niya. Hindi siya pwedeng matalo ng ganito. Hindi siya pwedeng mapahiya ng isang babaeng nagpapanggap na serbidora at ng isang anak na walang silbi. Tinawagan niya ang kanyang private legal counsel. "Hello, attorney," bungad ni Eduardo. Ang boses ay malamig at nakakatakot. "Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng nagngangalang Marina Silva. Lahat. Kung saan siya nakatira, kung sino ang pamilya niya, kung may utang ba siya." Tumigil siya sandali habang pinapanood ang sariling refleksyon sa bintana. Siguraduhin mong pagkatapos ng gabing ito, wala nang tatanggap sa kanya kahit saang trabaho sa buong Maynila. Wasakin mo siya. Tumakbo si Bruno palabas ng hotel. Bumuhos ang malakas na ulan, parang nakikisimpat siya ang langit sa bigat ng nararamdaman niya. Basa na agad ang kanyang mamahaling suit pero wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang babae. Ang babaeng nagtanggol sa kanya. Ang babaeng naging boses niya noong panahong lunod na siya sa katahimikan. Lumingon-lingon si Bruno sa paligid. Malabo ang paningin niya dahil sa tubig ulan na tumutulo sa kanyang mga mata. Ang mundo para sa kanya ay isang pelikulang walang tunog. Puno ng gumagalaw na ilaw ng mga sasakyan at nagmamadaling mga tao, pero walang ingay. Sa di kalayuan, sa may waiting shed sa kabilang kalsada, may naaninag siyang pamilyar na figura. Nakatayo ito, yakap ang sarili habang hinihintay ang paghinto ng ulan. Si Marina. Hindi nagdalawang isip si Bruno. Tumakbo siya tumawid ng kalsada, muntik nang mahagip ng isang paparating na taxi. Ramdam niya ang pagyanig ng kalsada at ang hangin ng sasakyan, pero nagpatuloy lang siya. Nang makarating siya sa shed, hingal na hingal siya. Napalingon si Marina. Gulat na gulat ito nang makita siya. Basang-basa, ang buhok ay nakadikit sa noo, at ang dibdib ay umaalon sa paghabol ng hininga. "Bruno!" Bulalas ni Marina. Kahit hindi marinig ni Bruno ang boses, nabasa niya ito sa labi ng dalaga. Akmang aalis sana si Marina. Nahihiya siguro sa nangyari kanina. Pero mabilis na humarang si Bruno. Itinaas ni Bruno ang kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin ang mga ito, hindi dahil sa lamig, kundi sa adrenaline. "Huwag kang umalis," senyas niya. "Please." Natigilan si Marina. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Bruno. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga braso at humarap ng maayos sa binata. Sa ilalim ng madilim na langit at pumapatak na ulan, parang silang dalawa lang ang tao sa mundo. Ang ingay ng mga sasakyan ay naging background noise na lamang. Itinaas ni Marina ang kanyang mga kamay. Ang galaw niya ay malumanay, kabaligtaran ng marahas na pagbuhos ng ulan. "Bakit mo ako sinundan?" tanong ni Marina. "Basa ka na." Napangiti ng mapakla si Bruno. Inignora niya ang lamig na tumatagos sa kanyang buto. "Gusto kong magpasalamat," senyas ni Bruno. "Sa buong buhay ko, ikaw lang ang gumawa noon. Ikaw lang ang humarang kay Papa para sa akin." Bumuntong hininga si Marina. Tumingin siya sa malayo, parang may inaalala. "Hindi ko kayang manood lang," sagot ni Marina gamit ang kanyang mga kamay. Maling-mali siya. "At nakita ko sa mata mo, nakita ko na gusto mo nang sumigaw pero wala kang boses." Naramdaman ni Bruno ang paninikip ng kanyang dibdib. Tinamaan siya ng mga salita nito. Takot ako sa kanya, pag-amin ni Bruno. Mabilis ang galaw ng mga daliri niya. Naglalabas ng saloobin na matagal na niyang kinikimkim. Lagi niyang sinasabi na mahina ako, na wala akong kwenta dahil hindi ako makapagsalita. Umiling si Marina. Humakbang siya palapit kay Bruno. Sapat lang para maramdaman ng binata ang init ng presensya nito. Ang wika ay hindi lang nasa bibig. "Bruno," senyas ni Marina nang may diin. Ang tapang ay wala sa lakas ng boses. "Nakita kita kanina. Pinigilan mo siya. Iyon ang tunay na lakas." Napatitig si Bruno kay Marina. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay buo siya. Hindi siya
ang anak na Pipi. Siya si Bruno at naiintindihan siya ng babaeng ito ng lubusan. Bakit? Tanong ni Bruno. Bakit ka nagtatago? Bakit ka nagwe-waitress kung isa kang interpreter? Nakita ni Bruno ang pagdaan ng lungkot sa mukha ni Marina. Yumuko ito. Dahil sa mundo ko dati, bawal magkamali. Sagot ni Marina. Mabagal ang kumpas ng mga kamay. Kapag nagkamali ako ng salin, may buhay na nasisira. Napagod ako sa bigat. Akala ko, kung magiging waitress ako, tahimik na ang buhay ko. Wala nang pressure. Tumingin ulit si Marina kay Bruno at may lungkot na ngiti sa kanyang mga labi. Pero mukhang kahit saan ako magpunta, kailangan ko pa ring magsalita para sa iba. Gusto pa sanang magtanong ni Bruno. Gusto niyang malaman kung sino ang nasaktan ni Marina noon. Gusto niyang sabihin na hindi ito nagkamali ngayong gabi, na iniligtas nito ang pagkatao niya. Itinaas ni Bruno ang kamay niya para hawakan sana ang balikat ni Marina. Gusto niyang iparamdam na nandito rin siya para sa dalaga. Pero biglang may nakakasilaw na liwanag na tumama sa kanila. Napapikit si Bruno at napaatras si Marina. Isang itim na SUV ang humarurot at pumarada mismo sa tapat ng waiting shed. Tumalsik ang tubig sa kalsada. Agad bumukas ang mga pinto. Lumabas ang dalawang malalaking lalaki na nakabarong. Kilala sila ni Bruno, ang mga personal na bodyguard ng kanyang ama. Ang cleaning crew ni Eduardo. Mabilis silang lumapit. Walang sabi-sabi, hinawakan ng isang bodyguard ang braso ni Bruno ng mahigpit. Sir Bruno, pinapasundo na po kayo ni Sir Eduardo, sabi ng bodyguard. Ang bibig nito ay gumagalaw at kahit hindi marinig ni Bruno ang boses, alam niya ang tono. Ito ay utos, hindi pakiusap. Nagpupumigla si Bruno. Umiling siya. Ayoko, bitawan niyo ako. Senyas niya, pero hindi marunong magbasa ng sign language ang mga bodyguard. Para sa kanila, nagwawala lang siya. Sakay na po, sir. Huwag na kayong gumawa ng eksena, sabi ng isa pang bodyguard. Sabay tulak kay Bruno papasok sa kotse. Tumingin si Bruno kay Marina. Nakita niyang hinarang ng bodyguard si Marina nang subukan nitong lumapit. Bruno, sigaw ng mga kamay ni Marina. Huwag kang sasama. Pero huli na. Naipasok na si Bruno sa loob ng SUV. Kalabog ng pinto ang huling naramdaman niya bago siya makulong sa loob ng air-conditioned at tahimik na sasakyan. Dumikit si Bruno sa bintana. Nakita niya si Marina sa labas, basang-basa sa ulan. Nakatingin sa kanya habang papalayo ang sasakyan. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng boses ay unti-unting naglalaho sa dilim ng gabi. Napuyok mo si Bruno sa upuan. Ang kamay niya ay nakakuyom. Binalik siya sa hawla. Pero alam niya sa sarili niya. Nagbago na ang lahat. Hindi na siya ang parehong Bruno na umalis ng bahay kaninang umaga. At babalikan niya si Marina. Pangako yan. Mahinahong humigop ng red wine si Isabela habang nakaupo sa kanyang malambot na sofa sa master bedroom. Ang tanging liwanag sa kwarto ay nanggagaling sa screen ng kanyang tablet. Paulit-ulit niyang pinapanood ang video. Ang video ng pagkapahiya ng kanyang asawa. Nakita niya kung paano duru-duruin ng isang hamak na waitress si Eduardo. Nakita niya kung paano pigilan ni Bruno ang stepson niyang laging tulala, ang kamay ng ama nito. Nakakaaliw! Bulong ni Isabela sa sarili, sabay ngiti ng bahagya. Ang pula ng kanyang labi ay kasing kulay ng alak sa kanyang baso. Hindi siya naaawa kay Eduardo. Para sa kanya, ang nangyari ay patunay lang na tumatanda na ang hari. At kapag mahina ang hari, kailangan na ng bagong mamumuno. Biglang bumukas ang pinto ng padabog. Pumasok si Eduardo. Magulo ang buhok, luwag ang kurbata, at amoy alak at sigarilyo. Ang mukha nito ay parang bulkang sasabog na. Mga hayop! Sigaw ni Eduardo sabay hagis ng kanyang coat sa sahig. Pinagkaisahan nila ako, ang babaeng yon.
at ang walang kwentang si Bruno. Agad na binago ni Isabela ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging tuso, naging maamong tupa ang mukha niya. Binaba niya ang tablet at mabilis na lumapit sa asawa. Eduardo honey, kumalma ka. Masama sa puso mo yan. Malambing na sabi ni Isabela habang hinahagod ang likod ng asawa. Paano ako kakalma? Bulyaw ni Eduardo. Kalat na sa social media. Trending na ang video. Sinasabi nilang abusado ako. Sinasabi nilang mas magaling pa ang waitress kaysa sa akin. Pinaupo ni Isabela si Eduardo sa kama. Kumuha siya ng baso ng tubig at inabot ito, pero tinabig lang ito ng asawa. Eduardo, makinig ka sa akin. Bulong ni Isabela, ang boses ay parang makamandag na ahas na bumubulong ng tukso. Sa tingin mo ba, aksidente lang ang lahat? Natigilan si Eduardo. Napatingin siya sa mata ng asawa. Anong ibig mong sabihin? Umupo si Isabela sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Eduardo. Kunwari ay nagmamalasakit. Isipin mo, Eduardo, isang waitress sa mamahaling restaurant, biglang naging expert sa sign language at may dalang lisensya sa bulsa. Sino ang nagdadala ng lisensya habang naghuhugas ng pinggan? Kumunot ang noo ni Eduardo. Nagsisimula ng gumana ang lason sa isip niya. At si Bruno, patuloy ni Isabela na parang nagdadalamhati. Alam nating matagal na siyang may hinanakit sa'yo. Hindi kaya nagkasundo sila? Nagkasundo? Baka binayaran ni Bruno ang babaeng yon para ipahiya ka. Diin ni Isabela. Gusto kanyang pabagsakin, Eduardo. Gusto niyang makuha ang kumpanya ng hindi pinaghihirapan. Ginamit nila ang kapansanan niya para kaawaan siya ng tao at maggalit sila sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo. Ang galit ay napalitan ng paranoia. Ang walang hiyang bata yon. Nanggigigil na, sabi ni Eduardo. Matapos ko siyang pakainin at bihisan, ito ang igaganti niya. Kailangan mong ipakita na hindi ka kayang paglaruan, honey. Gatong pa ni Isabela. Kailangan mong turuan ng leksyon ang babaeng yon. Kapag nawala siya, mawawalan ng kakampi si Bruno. Babalik siya sa pagiging maamong aso. Tumayo si Eduardo. Bumalik ang bangis sa mukha niya. Tawagan mo si Chief Security. Sabihin mo, hanapin ang tirahan ng marina na yan. Umiling si Isabela at ngumiti. Huwag na, Eduardo. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala. Sabi niya nang may lambing. Ako na ang maglilinis ng kalat mo para sa pamilya natin. Hinalikan niya sa pisngi ang asawa at lumabas ng kwarto. Pagkasara ng pinto, nawala agad ang nangiti ni Isabela. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero na walang pangalan. Hello, ma'am? Sagot ng boses sa kabilang linya, malalim at garalgal. Nahanap niyo na ba ang apartment ng babae? Tanong ni Isabela habang naglalakad sa mahabang pasilyo ng mansyon. Opo, ma'am. Nasa Sampaloc area, maliit na boarding house. Good, sagot ni Isabela. Gusto kong puntahan niyo ngayon. Siguraduhin niyong matatakot siya. Nang sobra, nagugustuhin na lang niyang umalis ng Maynila. Papatayin po ba? Huwag. Mabilis na sagot ni Isabela. Masyadong madali yun. Gusto kong wasakin niyo ang lugar niya. Iparamdaman niyo na wala siyang ligtas na matatataguan. At mag-iwan kayo ng mensahe. Mensaheng hindi niya makakalimutan. Binaba ni Isabela ang telepono. Tumingin siya sa malaking painting ng pamilya Mendez sa dingding. Nakatitig siya sa mukha ni Bruno. Humanda ka, Bruno. Bulong niya. Umpisa pa lang ito. Sa kabilang dako ng lungsod, bumuhos na naman ang malakas na ulan. Pagod na pagod si Marina nang makarating siya sa tapat ng pinto ng inuupahan niyang kwarto. Basang-basa pa rin ang damit niya. Ang bigat ng nangyari kanina ay ngayon palang rumehistro sa katawan niya. Nawalan siya ng trabaho at napaaway siya sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Pero hindi niya pinagsisisihan ang ginawa niya. Para kay Bruno, kinuha niya ang susi sa bulsa,
Pagkahawak niya sa siradura, napansin niyang sira ito. Bukas na ang pinto ng bahagya. Bumilis ang tibok ng puso ni Marina. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. "Hello!" tawag niya. Pero nanginginig ang boses niya. Pagbukas ng ilaw, napasinghap siya at napatakip ng bibig. Ang maliit niyang kwarto ay parang dinaanan ng bagyo. Ang kama niya ay nakataob at laslas ang kutsyon. Ang mga damit niya ay nagkalat sa sahig at tinapunan ng itim na pintura. Ang maliit na mesa kung saan siya nag-aaral ay basag-basag. Ang mga litrato ng magulang niya ay punit-punit na nakakalat sa sahig. Nanginig ang buong katawan ni Marina. Naramdaman niya ang matinding takot na gumapang sa kanyang likod. Napatingin siya sa dingding sa tapat ng kama. Gamit ang pulang pintura, may nakasulat na malaking mensahe na tumutulo pa pababa, parang dugo. Tumahimik o mamatay. Napaupo si Marina sa sahig, sa gitna ng mga sira niyang gamit. Niyakap niya ang sarili habang humahagulgol. Alam na nila kung nasaan siya. Wala na siyang ligtas na lugar. Nakatulala pa rin si Marina sa mensaheng nakasulat sa dingding. Tumahimik o mamatay. Ang pula ng pintura ay parang sariwang dugo na umaagos pababa. Ang amoy ng chemical spray ay humahalo sa amoy ng takot na bumabalot sa kwarto. Napayakap si Marina sa sarili niyang mga tuhod. Nakaupo siya sa sulok. Hawak ang isang piraso ng nabasag na salamin mula sa picture frame ng nanay niya. Ito na lang ang proteksyon niya. Biglang may narinig siyang kaluskos sa labas ng pinto. Ang tibok ng puso ni Marina ay parang tambol na mabilis na pumupukpok sa kanyang dibdib. Yapak. Mabibigat na yapak sa pasilyo. Palapit ng palapit. Humigpit ang hawak niya sa bubog. Tumusok ito ng bahagya sa palad niya, pero hindi niya ininda ang hapdi. Bumukas ang pinto. Sumigaw si Marina at akmang sasaksakin kung sino man ang pumasok. Huwag! Pero natigil ang kamay niya sa ere. Sa may pintuan, nakatayo ang isang figura, basang-basa, humihingal, at putika ng sapatos. Si Bruno, nabitawan ni Marina ang bubog. Bruno? Bulong niya, hindi makapaniwala. Nanlaki ang mga mata ni Bruno habang iginagala ang paningin sa kwarto. Nakita niya ang mga punit na damit, ang sirang mesa, at ang nakakatakot na mensahe sa pader. Napahawak si Bruno sa kanyang bibig. Kitang-kita sa mukha niya ang horror at sakit. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Alam niya kung gaano kadumi maglaro ang pamilya niya. Mabilis na tumakbo si Bruno palapit kay Marina. Lumuhod siya sa harap ng dalaga. Walang sinabing salita, pero ang mga mata niya ay puno ng paghingi ng tawad. Hinawakan ni Bruno ang kamay ni Marina. Napansin niya ang dugo sa palad ng dalaga. Sugat mula sa paghawak ng bubog kanina. Agad na kinuha ni Bruno ang kanyang mamahaling panyo mula sa bulsa. Dahan-dahan na parang humahawak ng babasaging kristal, pinunasan niya ang dugo at tinalian ang sugat ni Marina. Naramdaman ni Marina ang init ng kamay ni Bruno. Sa gitna ng kaguluhan at takot, ang hawak na yon ang nagpakalma sa kanya. Tumulo ang luha ni Marina. Bruno, bakit ka nandito? Senyas ni Marina gamit ang kabilang kamay. Nanginginig pa rin. Mapapahamak ka. Umiling si Bruno. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marina. Tumakas ako. Senyas niya. Hindi ko kayang hayaan na saktan ka nila. Tumingin ulit si Bruno sa pader na may vandal. Kumuyom ang kama. Umuyom ang kamao ni Bruno. Galit ang naramdaman niya. Galit sa ama niya. Galit sa mundo. At galit sa sarili niya dahil hinayaan niyang mangyari ito. Mabilis na tumayo si Bruno at hinila si Marina patayo. Hindi ka naligtas dito. Senyas niya. Ang muka ay seryoso at determinado. Kailangan nating umalis. Saan tayo pupunta? Tanong ni Marina na nanginginig pa rin ang boses. Wala na akong ibang matutuluyan. Wala akong pera. Kinuha ni Bruno ang kanyang wallet at ipinakita ang laman nito. Walang cash, puro credit cards.
na siguradong pinablock na ng ama niya. Tinapon niya ang wallet sa kama. Wala na itong silbi. Pero tumingin siya kay Marina at Sumenyas. May alam akong lugar. Hindi nila tayo mahahanap doon. Magtiwala ka sa akin. Wala nang nagawa si Marina kundi sumama. Kinuha niya ang kanyang bag at ang ilang mahahalagang dokumento. Lumabas sila sa likod bahay sa ilalim ng malakas na ulan. Tumatakas na parang mga kriminal. Kahit na wala silang ginawang masama, kundi ang magpakatotoo. Pagkalipas ng isang oras, nakarating sila sa isang lumang gusali sa Quiapo. Medyo luma na ang pintura, pero malinis. Sa itaas ng pinto, may nakasulat na sign, kaagapay, Center for the Deaf. Kumatok si Marina. Bumukas ang pinto at bumungad ang isang matandang babae, si Nanay Sita. Nang makita niya si Marina na basang-basa at may kasamang lalaki, agad niya itong pinapasok. Sa loob, tumigil ang mundo ni Bruno. Tahimik ang paligid, pero maingay ang komunikasyon. Nakita niya ang mga tao, bata, matanda, na nag-uusap gamit ang mga kamay. Walang sumisigaw. Walang nagagalit dahil hindi naintindihan. Lahat ay nakangiti. Lahat ay nagkakaintindihan. Napaluha si Bruno. Sa buong buhay niya sa mansyon ng mga Mendez, pakiramdam niya ay alien siya. Pero dito, sa lugar na ito na amoy lumang libro at kape, pakiramdam niya ay nakauwi na siya. Dinala sila ni Nanay Sita sa isang maliit na kwarto para makapagpalit ng tuyong damit. Nang maiwan silang dalawa, kinuha ulit ni Bruno ang first aid kit na inabot ni Nanay Sita. Umupo siya sa harap ni Marina. Muli niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat nito. Masakit ba? Tanong din niya. Umiling si Marina. Nakatitig lang sa mukha ni Bruno. Salamat, Bruno. Bulong ni Marina. Iniligtas mo ako. Tumingin si Bruno sa kanya. Ang distansya ng mukha nila ay sobrang lapit. Naririnig ni Marina ang paghinga ng binata. Ikaw ang nagligtas sa akin, sagot ni Bruno. Ikaw ang boses ko. Dahan-dahang inilapit ni Bruno ang kanyang mukha. Napapikit si Marina, pero bago pa man magdikit ang kanilang mga labi o tuluyang bumigay sa emosyon. Breaking news! Biglang umilaw ang lumang TV sa sala. Nakabukas ang volume nito. Napalayo si Marina at napatingin sa screen. Nandoon si Eduardo Mendez. Nakaupo sa harap ng maraming mikropono, mukhang miserable at api. Ang anak ko, sabi ni Eduardo sa TV kunwaring umiiyak. Si Bruno, nakidnap siya. Na-brainwash siya ng isang sindikato na pinamumunuan ng babaeng ito. Ipinakita sa screen ang mukha ni Marina, ang ID picture niya sa trabaho. Ninanakawan nila ako, dagdag ni Eduardo. Kaya sa gabing ito, mabigat man sa loob ko. Tinatanggalan ko na ng karapatan si Bruno bilang tagapagmana ng Mendez Group hanggat hindi siya bumabalik sa akin. At sa babaeng si Marina Silva, wanted ka ngayon. Nanlamig si Marina. Napatingin siya kay Bruno. Nakatingin lang si Bruno sa TV. Ang mukha nito ay hindi natakot. Wala nang luha. Unti-unting tumigas ang panga ni Bruno. Ang kamay niya ay kumuyom. Humarap siya kay Marina. Hindi tayo magpapatalo, senyas ni Bruno. Ang galaw ng kamay niya ay mabilis, matalim. Lalaban tayo. Dag, dag, dag. Parang sasabog ang dibdib ni Eduardo sa lakas ng kabog. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang conference table. Ang Mendez Tower boardroom na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ngayon ay parang isang hawla ng mga leon. At siya ang karne. Bumabagsak ang stocks ng 15% sa loob lang ng 2 oras. Eduardo, sabi ng isang board member, hindi man lang siya tinawag na sir. Ang video sa restaurant, ang pagtakwil mo sa anak mo, hindi ito nagugustuhan ng publiko. Tinatawag tayong inhumane company. Hinampas ni Eduardo ang mesa. Wala akong pakialam sa opinyon ng mga mahihirap. Sigaw niya. Namumula ang kanyang mukha at lumalabas ang ugat sa leeg.
Ako ang nagtayo ng imperyong ito. Ako ang batas dito. Tumingin siya sa paligid. Inaasahan niyang yuyuko sila sa takot, gaya ng dati. Pero ngayon, ang nakikita niya ay mga matang mapanghusga, mga bulungan, mga iling. Nawawalan na siya ng kontrol. Kailangan natin ng bagong liderato. Biglang nagsalita ang isang pamilyar na boses. Malumanay, pero matalim. Napalingon si Eduardo sa kanyang kanan. Si Isabela. Nakatayo ang kanyang asawa, suot ang isang itim na dress na parang panglamay. Kalmado ito, walang bahid ng kaba. Anong sinasabi mo? Nanggigigil na tanong ni Eduardo. Asawa kita. Dapat kinakampihan mo ako. Tumingin si Isabela sa mga board members, hindi kay Eduardo. Gentlemen, simula ni Isabela. Malinaw naman na hindi na kaya ni Eduardo ang pressure. Ang outburst niya sa restaurant, ang paranoia niya sa TV. Signs ito ng mental instability. Hindi natin pwedeng ipaubaya ang kumpanya sa isang taong nawawala sa sarili. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo. Parang sinaksak siya sa likod. Ang babaeng pinakain niya, binihisan at pinakasalan, ay binebenta siya ngayon sa harap ng mga buwitre. Traidor! Bulong ni Eduardo. Humakbang siya palapit kay Isabela. Gusto niya itong sakalin. Gusto niyang iparamdam dito kung sino ang boss. Ikaw na ahas ka! Pinalayas ko ang anak ko para sa'yo. Sigaw ni Eduardo habang papalapit. Pero sa bawat hakbang, parang bumibigat ang kanyang mga paa. Biglang, tiing! Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng tenga ni Eduardo. Parang pito ng tren na sobrang lakas. Napahawak siya sa kanyang ulo. Eduardo? Tanong ng isang board member. Umikot ang paningin ni Eduardo. Ang mukha ni Isabela ay naging 2, tapos naging 3. Ang ilaw sa kisame ay parang naging nakakasilaw na araw. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sumigaw ng, tumahimik kayo. Binuka niya ang kanyang bibig. Pero walang boses na lumabas. Sa halip, naramdaman niya ang pamamanhid ng kalahati ng kanyang mukha. Ang kanyang kaliwang braso ay biglang bumagsak na parang patay na sanga. Arg! Iyon lang ang tunog na nagawa niya. Isang garalgal na ungol. Nawalan ng balanse si Eduardo. Blag! Bumagsak ang hari ng real estate sa malamig na sahig ng boardroom. Nagkagulo ang mga tao. Nagsigawan. May tumatawag ng ambulansya. Pero sa paningin ni Eduardo, bumabagal ang lahat. Nakahiga siya. Hindi makagalaw. Nakadilat ang mata niya. Nakatingin sa kisame. At pagkatapos, may humarang sa paningin niya. Si Isabela. Nakadungaw ito sa kanya. Ang mukha nito ay hindi nag-aalala. Sa katunayan, nakangiti ito ng bahagya. Isang nangiting tagumpay. Yumuko si Isabela at bumulong sa tenga ni Eduardo na nakahandusay. Magpahinga ka na, mahal. Bulong nito. Ako na ang bahala sa lahat. Pati kay Bruno. Pati sa pera mo. Gusto lumaban ni Eduardo. Gusto niyang tumayo at saktan ito. Pero ayaw sumunod ng katawan niya. Unti-unting dumilim ang paningin ni Eduardo. Ang huling narinig niya ay ang tunog ng sirena ng ambulansya sa malayo at ang nakakatakot na katahimikan ng sarili niyang boses. Pagmulat ni Eduardo, puti ang lahat. Amoy gamot, amoy ospital. Sinubukan niyang bumangon pero may nakatali sa mga kamay niya. Mga restraints. Nakita niya ang isang doktor at si Isabela na nag-uusap sa may pinto. Doc! Gusto niyang isigaw. Bakit ako nakatali? Pakawalan niyo ako. Binuka niya ang bibig niya. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas niya para sumigaw. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo. Napahawak siya sa lalamunan niya gamit ang nanginginig na kamay. Bakit walang salita? Bakit puro ungol lang? Lumapit ang doktor, may awa sa mga mata nito. Mr. Mendez, sabi ng doktor, nagkaroon po kayo ng massive stroke. Naapektuhan nito ang speech center ng utak nyo at ang motor skills nyo. Sa ngayon,
Hindi po kayo makakapagsalita at paralisado ang kalahati ng katawan nyo. Parang gumuho ang mundo ni Eduardo. Siya, ang taong namuhunan sa salita, ang taong nangalipusta sa anak niyang Pipi, ngayon ay hindi na makagsalita? Lumapit si Isabela sa gilid ng kama. Hinawakan nito ang kamay niya, hindi para damayan, kundi para diinan ang pagkakahawak. Masakit. Huwag kang mag-alala, Eduardo, sabi ni Isabela nang malakas para marinig ng doktor. Aalagaan kita. Walang ibang makakalapit sa'yo. Tayong dalawa lang. Tumingin si Eduardo sa asawa. Nakita niya ang demonyo sa likod ng maamong mukha nito. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ikukulong siya ni Isabela dito. Walang makakaalam ng totoo. At dahil hindi siya makapagsalita, hindi siya makakahingi ng tulong. Isang luha ang tumulo sa mata ni Eduardo. Ang katahimikan na dati niyang hinahamak sa anak niya, ngayon ay ang bilangguan na niya habang buhay. Tubig. Gusto lang naman ni Eduardo ng isang basong tubig. Tuyong-tuyo na ang lalamunan niya. Parang papel de liha na nagkikiskisan sa tuwing lumulunok siya. Nakatingin siya sa pitsel na nasa mesa, 2 metro lang ang layo mula sa kama niya. Napakalapit, pero parang nasa kabilang mundo. Sinubukan niyang igalaw ang kanang kamay niya para abutin ito, pero mabigat ito. Sobrang bigat. Ang kaliwang kamay naman niya ay walang pakiramdam. Nakalaylay lang sa gilid ng kama na parang patay na karne. Bumukas ang pinto at pumasok ang nurse para palitan ng dextrose. Nag-ipon ng lakas si Eduardo. Kailangan niyang magsalita. Big. Pero ang lumabas sa bibig niya ay hindi salita. Ig. Isang garalgal at mahabang ungol, parang tunog ng hayop na nasasaktan. Hindi tumingin ang nurse sa kanya. Abala ito sa pagsusulat sa chart. Sir Eduardo, huwag na po kayong maingay, sabi ng nurse nang walang emosyon. Sabi ni Ma'am Isabela, kailangan nyo ng pahinga. Huwag kayong makulit. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo. Makulit? Nauuhaw siya. Mamamatay na siya sa uhaw. Sinubukan niyang kalampagin ang gilid ng kama gamit ang mahinang kanang kamay. Tug. Sir, please, iritableng sabi ng nurse sabay talikod. Matulog na po kayo. Pinatay ng nurse ang ilaw at lumabas ng kwarto. Naiwan si Eduardo sa dilim. Pumatak ang luha sa gilid ng mata niya. Mainit. Masakit. Ganito pala. Ganito pala ang pakiramdam ni Bruno sa loob ng 20 taon. Ang sumigaw, pero walang nakakarinig. Ang magkaroon ng pangangailangan, pero binaliwala dahil ang makulit o mahirap intindihin. Naalala niya noong bata pa si Bruno. Umiiyak ito at tinuturo ang tiyan. Sinigawan lang niya ito noon. Tumigil ka nga sa kakangawa mo. Sabihin mo kung anong masakit. Gutom pala ang bata noon. Ngayon, si Eduardo naman ang gutom. Si Eduardo naman ang uhaw. At walang nakikinig. Karma. Napakalupit na karma. Biglang bumukas ulit ang pinto. Hindi ito nurse. Alam ni Eduardo ang tunog ng takong na yon. Click, clack, click, clack. Bumukas ang ilaw. Nakatayo si Isabela, may dalang folder at inkpad. Gising ka pa pala, darling. Nakangiting bati nito. Pero ang nangiti niya ay hindi umaabot sa mata. Lumapit si Isabela at inilapag ang folder sa dibdib ni Eduardo. Kailangan natin tong pirmahan. Transfer of assets. Since hindi ka na makakapagsalita at hindi ka na makakasulat, thumb mark na lang ang gagamitin natin. Nanlisik ang mga mata ni Eduardo. Hindi. Hindi ko ibibigay sa iyo ang kumpanya. Umungol siya ng malakas. No, ang gustong sabihin ng utak niya. Pero ang lumabas sa bibig niya. Shh! Saway ni Isabela na parang nagpapatahan ng bata. Wala ka nang magagawa, Eduardo. Wala na. Hinawakan ni Isabela ang kanang kamay ni Eduardo.
Puwersahan niyang idiniin ang hinlalaki nito sa inkpad. Nanlaban si Eduardo. Pilit niyang binabawi ang kamay niya, pero mahina na siya. Nanghina na siya sa gutom at sakit. Walang awa na idiniin ni Isabela ang daliri ng asawa sa papel. Doon. Tapos na. Nakuha na niya ang lahat. Good boy. Bulong ni Isabela sabay punas ng ink sa daliri ni Eduardo gamit ang tissue ng padabog. Bukas, ililipat na kita sa basement ng mansyon. Masyadong mahalang bayad dito sa ospital. Sayang ang pera ko. Tumalikod si Isabela at naglakad palabas. Matulog ka na. Mahaba pa ang biyahe mo bukas. Nang magsara ang pinto, gusto nang mamatay ni Eduardo. Wala na siyang pag-asa. Wala na siyang kakampi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinihintay na lang ang katapusan. Pero maya-maya, may narinig siyang kakaiba. Pagbukas ng bintana. Nasa 10th floor sila. Paanong may magbubukas ng bintana? Dumilat si Eduardo. Mula sa dilim ng balkonahe, may pumasok na anino. Nakasuot ng itim na hoodie at face mask. Sinundan ito ng isa pa. Magnanakaw? Papatayin na ba siya? Lumapit ang unang anino sa kama niya. Dahan-dahan itong tinanggal ang face mask. Napasinghap si Eduardo. Ang puso niya ay parang tatalon sa tuwa at gulat. Ang mga matang yon. Ang matang laging nakayuko noon sa hapagkainan. Si Bruno. Nasa likod nito si Marina. Mukhang nag-aalala. Nakatingin sa pinto. Hinawakan ni Bruno ang kamay ni Eduardo. Ang kamay na puro tinta. Hindi pandidiri ang nakita ni Eduardo sa mata ng anak, kundi awa. At pagmamahal. Papa, senyas ni Bruno. Alam ni Eduardo, ang senyas na yon. Yun ang unang itinuro ng yumaong asawa niya bago ito namatay. Papa, tumulo ang luha ni Eduardo. Gusto niyang sabihing, sorry. Gusto niyang sabihing, patawarin mo ako. Gumalaw ang daliri ni Eduardo. Sinubukan niyang gayahin ang senyas. Napansin ito ni Marina. Lumapit siya agad. Gusto niyang magsalita. Bulong ni Marina. Mabilis na kumilos si Bruno. Kinuha niya ang wheelchair sa gilid. Bubuhatin sana nila si Eduardo para itakas. Kailangan na nating umalis, bulong ni Marina. Babalik ang mga guards anumang oras. Akma nang bubuhatin ni Bruno ang ama nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Blag! Bumaha ng liwanag sa kwarto. Nakatayo doon si Isabela kasama ang 4 na security guards at 2 pulis. Sinasabi ko na nga ba? Nanggigigil na sabi ni Isabela. Sabay palakpak ng mabagal. Kidnapping, sabi ni Isabela sa mga pulis, sabay turo kay Bruno at Marina. Huli sa akto, kinikidnap nila ang asawa kong may sakit para perahan. Napatigil si Bruno, yakap-yakap niya ang ama niya. Tumingin si Eduardo kay Isabela tapos kay Bruno. Umiling si Eduardo. Hindi totoo yan. Sigaw ng isip niya. Pero nakangisi lang si Isabela. Hawak na niya ang alas. Pusasan sila. Utos ni Isabela. At siguraduhin niyong hindi na sila makakalapit sa asawa ko kahit kailan. Click. Ang tunog ng bakal na posas ay parang kulog sa loob ng tahimik na kwarto ng ospital. Naramdaman ni Marina ang lamig ng bakal sa kanyang mga pulsuhan. Sa tabi niya, nakayuko si Bruno. Hawak ng 2 pulis. Hindi lumalaban ang binata. Nakatingin lang ito sa kanyang ama na nasa kama. Puno ng lungkot ang mga mata. Dalhin niyo na sila sa presinto. Utos ni Isabela na ngayon nakatayo sa tabi ng kama ni Eduardo habang inaayos ang kanyang buhok. At siguraduhin niyong makakasuhan sila ng kidnapping at trespassing. Humakbang ang mga pulis palayo. Hila-hila sina Marina at Bruno. Teka lang. Sir, pakinggan niyo kami. Sigaw ni Marina. Nagpupumiglas. Hindi namin siya kinikidnap. Nililigtas namin siya. Puwersahan siyang pinapirma ng asawa niya. Tumawa ng mahina si Isabela. Hysterics. Typical. Ilabas niyo na yan. Hihilahin na sana sila palabas ng pinto nang biglang may marinig silang kalabog. Thud, thud,
Thud, napatigil ang lahat. Napalingon si Marina sa kama. Si Eduardo, ang kanang kamay nito ay pilit na humahampas sa gilid ng kama. Ang mukha nito ay pula, puno ng pawis, at ang mga mata ay nanlalaki sa desperasyon. Nakatingin siya ng diretso kay Marina. Sir Eduardo? Tanong ng isang pulis. Inaateke siya, sigaw ni Isabela. Nurse, tumawag kayo ng doktor. Bilisan nyo. Ilabas nyo na ang mga kriminal na yan para makapagpahinga ang asawa ko. Akmang haharangan ni Isabela ang paningin ni Eduardo. Pero napansin ni Marina ang isang bagay. Hindi nanginginig ang kamay ni Eduardo dahil sa seizure. May ritmo ito. Isang daliri, nakaturo. Tapos ay gumuhit ng linya sa ere. Paulit-ulit. Hindi ito kumbulsyon. Komunikasyon ito. Bitawan niyo ako. Sigaw ni Marina ng buong lakas. Nagsasalita siya. May sinasabi siya. Baliw ka ba? Asik ni Isabela. Pipi na siya. Paano siya agsasalita? Officer! Tumingin si Marina ng diretso sa mata ng senior police officer. Isa akong lisensyadong interpreter. Ang galaw ng kamay niya. Hindi yan random. Sinusubukan niyang makipag-usap, karapatan niyang mapakinggan. Nagdalawang isip ang pulis. Tumingin ito kay Eduardo, tapos kay Isabela na mukhang ninenerbyos na. Bigyan niyo siya ng pagkakataon. Utos ng pulis. Binitawan ng mga tauhan niya sina Marina at Bruno. Tumakbo si Marina palapit sa paanan ng kama. Si Bruno ay sumunod sa kanya, nakahawak sa railings ng kama, umiiyak. Sir Eduardo? Malumanay na sabi ni Marina. Nandito ako. Nakikita ko ang kamay niyo. Sabihin niyo. I-sign niyo. Nanginginig ang buong katawan ni Eduardo. Ang kalahati ng mukha niya ay parang bato, pero ang mga mata niya ay buhay na buhay. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Mabagal. Hirap na hirap. Itinuro niya si Isabela. Pagkatapos, itinuro niya ang itim na bag na hawak nito. Tapos, inilagay niya ang kanyang hinlalaki sa palad ng kabilang kamay at gumawa ng galaw na parang pumipirma. At huli, umiling siya nang mariin at sumenyas ng no. Napasinghap si Marina. Malinaw ang mensahe. Humarap si Marina sa mga pulis. Ang boses niya ay naging formal, parang nasa loob ng korte. Sinasabi po ni Mr. Mendez na ang babaeng yan. Turo ni Marina kay Isabela ay pinilit siyang pumirma ng mga dokumento laban sa kanyang kalooban. Nasa loob ng bag na yan ang ebidensya. Namutla si Isabela. Sinungaling, tili ni Isabela. Gawa-gawa lang yan. Nagkakaintindihan kayo ng senyas-senyas na yan para idiin ako. Check the bag, ma'am. Seryosong sabi ng pulis kay Isabela. Wala kayong karapatan. Private property ko to. Sigaw ni Isabela habang paatras. Pero mabilis na kumilos ang pulis. Kinuha nito ang bag ni Isabela. Binuksan ang bag. Inilabas ang folder. Binuklat ito ng pulis sa harap ng ilaw. Transfer of assets. Basa ng pulis. Nakita niya ang sariwang thumb mark sa ibaba. Tumingin siya sa kamay ni Eduardo. Ang hinlalaki nito ay may mantsa pa ng itim na ink. Positibo, sabi ng pulis. May ink pa ang pasyente. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng matatakbuhan, pero hinarangan na siya ng mga gwardya. Hindi, para sa amin yan ni Eduardo. Mahal niya ako. Palusot ni Isabela, pero basag na ang boses niya. Muling gumalaw ang kamay ni Eduardo. Tumingin si Marina. Itinuro ni Eduardo ang pinto. Isang mabilis at mariing pitik ng daliri. Alis, sabi niya. Pagsasalin ni Marina, lumayas ka na sa buhay niya. Nilapitan ng pulis si Isabela at pinusasan ito. Ma'am, sumama po kayo sa amin sa presinto para magpaliwanag tungkol sa dokumentong ito at sa aligasyon ng fraud. Habang hinihila palabas si Isabela na nagsisisigaw at na nagmumura, unti-unting tumahimik ang kwarto.
Nakahinga ng maluwag si Marina. Tinanggal ng pulis ang posas sa kanilang dalawa ni Bruno. "Pasensya na po, sir, ma'am," sabi ng pulis. "Ginagawa lang namin ang trabaho namin." Tumango lang si Marina. Lumapit si Bruno sa ama niya. Lumuhod siya sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ni Eduardo na may ink. Umiiyak si Bruno. Ang balikat niya ay yumuyugyog sa tahimik na paghikbi. Tumingin si Eduardo sa anak niya. Sa loob ng maraming taon, ang tingin niya kay Bruno ay isang pagkakamali, isang sira, isang kahihiyan. Pero ngayong gabi, ang sira na anak niya ang bumalik para iligtas siya. Ang anak niyang hindi makapagsalita, ang tanging nakarinig sa sigaw ng puso niya. Nag-ipon ng huling lakas si Eduardo. Inilapit niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Isinara niya ang kamao at pinaikot ito ng dahan-dahan sa tapat ng puso niya. Napatigil si Bruno sa pag-iyak. Nakita niya ang senyas. Isang simpleng senyas, sorry, patawad. Napahagulgol si Bruno at niyakap ng mahigpit ang ama. Naramdaman ni Eduardo ang luha ng anak sa kanyang balikat. Sa kauna-unahang pagkakataon, itinaas ni Eduardo ang kanyang gumagalaw na kamay at tinapik-tapik ang likod ni Bruno. Sa gilid, pinunasan ni Marina ang sarili niyang luha. Wala nang kailangang sabihin. Ang katahimikan sa kwartong yon ay hindi na blangko. Puno ito ng pagmamahal, pagsisisi, at kapatawaran. Maaliwalas ang umaga sa hardin ng mansyon ng mga Mendez. Nakataupo si Bruno sa isang silyang gawa sa yantok, kaharap ang kanyang ama. Sa pagitan nila ay isang maliit na mesa na may nakapatong na mga flashcards, mga letrang A hanggang Z. Ito na ang bagong mundo nila sa nakalipas na 3 buwan. Walang sigawan, walang sapilitang pagpapabigkas ng mga salita. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga ibon at ang kaluskos ng mga dahon. Itinaas ni Bruno ang kanyang kamay. Ipinorma niya ang letrang M. 3 daliri ang nakapatong sa ibabaw ng hinlalaki. Tumingin siya kay Eduardo. Ang ama niya, na dati ay kinatatakutan ng lahat, ay nakaupo ngayon sa wheelchair. Payat na ito at puti na ang halos lahat ng buhok. Ang kanang kamay nito, ang tanging gumagalaw ng maayos, ay nanginginig habang sinusubukang gayahin ang senyas ni Bruno. Nahihirapan si Eduardo. Ang mga daliri niya ay matigas. Hindi sanay sa ganitong klase ng pagsasalita. Bumagsak ang kamay ni Eduardo sa mesa. Napapikit ito sa inis. Nakita ni Bruno ang frustrasyon sa mukha ng ama. Pamilyar na pamilyar siya sa pakiramdam na, yan, ang pakiramdam na gusto mong sabihin ang nasa isip mo pero ayaw sumunod ng katawan mo. Ngumiti si Bruno ng malumanay. Inabot niya ang kamay ng ama. "Okay lang pa?" Senyas ni Bruno. Mabagal at malinaw. "Huwag mong pilitin. Pahinga muna." Dumilat si Eduardo at tumingin sa kanya. Wala na ang bangis sa mga mata nito. Napalitan na ito ng lungkot at paghanga? Oo, paghanga. Dati, tinatawag siyang baldado ng ama niya. Pero ngayon, si Bruno ang naging tulay ni Eduardo sa mundo. Si Bruno ang nagtuturo, ang ama ang estudyante. Dumating si Marina dala ang merienda. Ibinaba niya ang tray na may juice at sandwich. "Ang galing mo na, Sir Eduardo." Nakangiting sabi ni Marina. "Sa susunod na linggo, makakapagbuo na kayo ng mga simpleng sentence." Tumango si Eduardo at sinubukan ng isang senyas na itinuro ni Bruno kahapon. Itinaas niya ang kamay sa tapat ng noo at iginalaw ito palabas, parang sumasaludo. "Salamat." Kumirot ang puso ni Bruno sa tuwa. Pagkatapos ng merienda, inayos ni Marina ang kanyang coat. Naging executive assistant na siya ni Bruno simula nang maupo ito bilang acting CEO. "Sir Bruno," tawag ni Marina, "kailangan na nating pumunta sa opisina. Hinihintay na tayo ng Board of Directors para sa presentation ng bagong housing project." Tumango si Bruno. Tumayo siya at inayos ang kanyang suit. Dati, ang suotin ng suit na ito
ay parang pagsuot ng costume na hindi sa kanya. Pakiramdam niya ay nagpapanggap lang siya. Pero ngayon, komportable na siya. Alam niya na ang halaga niya ay hindi nasusukat sa boses, kundi sa bisyon. Bago umalis, lumapit si Bruno kay Eduardo. Humalik siya sa noo ng ama. Alis na kami pa. Babalik ako para sa dinner, senyas niya. Hinawakan ni Eduardo ang braso ni Bruno. Mahigpit. Tumingin ang matanda sa mga mata ng anak. Tapos ay tumingin kay Marina. Tumango si Eduardo ng marahan, parang may ipinapahiwatig. Ngumiti lang si Bruno, bagaman nagtataka. Sa boardroom ng Mendez Group, tahimik ang lahat. Nakadikit ang mga mata ng mga investor sa malaking screen kung saan ipinapakita ang plano ng Silent Sanctuary, isang residential area na designed para sa mga PWDs at elderly. Nakatayo si Bruno sa harap. Wala siyang mikropono. Sa tabi niya, nakatayo si Marina. May hawak na mic. Gumalaw ang mga kamay ni Bruno. Puno ng kumpiyansa. Puno ng passion. Ang sabi ni Mr. President, pagsasalin ni Marina, ang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Ang tunay na tahanan ay hindi lang basta pader at bubong. Ito ay lugar kung saan naiintindihan ka, kung saan hindi mo kailangang magpaliwanag para tanggapin ka. Nakita ni Bruno ang pagtango ng mga board members, yung mga taong dating tumatawa sa kanya sa restaurant, ngayon ay nakikinig ng seryoso. Respetado siya. Hindi dahil anak siya ni Eduardo, kundi dahil magaling siya. Natapos ang presentation, nagpalakpakan ang lahat. Napatingin si Bruno kay Marina. Nagkatitigan sila. Sa gitna ng palakpakan, parang silang dalawa lang ang tao sa kwarto. Ang tagumpay na ito ay hindi lang kay Bruno. Sa kanila, itong dalawa. Kinagabihan, bumalik sila sa mansyon para sa hapunan. Espesyal ang gabi. Ipinagluto sila ng private chef pero ang setup ay simple lang. Kandila at bulaklak sa gitna ng mesa. Nasa head of the table si Eduardo. Nasa kanan niya si Bruno at sa kaliwa naman si Marina. Tahimik ang hapunan pero hindi nakakailang. Puno ito ng mga ngiti at pagpapasa ng ulam. Minsan, nagkakamali si Eduardo sa paghawak ng kutsara dahil sa panginginig. Pero agad siyang tinutulungan ni Bruno nang walang halong awa o pandidiri. Walang tingnan niyo, hindi niya mahawakan ng baso na gaya ng sinabi ng ama niya noon. Pagkatapos kumain, may kinuha si Eduardo sa bulsa ng kanyang robe. Isang maliit na kahon na gawa sa velvet, kulay asul. Inilapag niya ito sa mesa at dahan-dahang inislide papunta kay Bruno. Natigilan si Bruno. Napatingin siya sa kahon, tapos sa ama. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang singsing. Luma na ito, vintage. May malaking diamante sa gitna na pinalilibutan ng maliliit na sapphire. Kilala ni Bruno ang singsing na to. Ito ang singsing ng namayapa niyang ina. Tumingin si Bruno kay Eduardo nang may pagtatanong. Para sa akin, senyas ni Bruno. Umiling si Eduardo habang nakangiti. Itinaas ni Eduardo ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro si Marina na abala sa pagliligpit ng mga plato at hindi nakapansin sa nangyayari. Pagkatapos, tumingin si Eduardo kay Bruno. Gumalaw ang mga daliri ng matanda. Mabagal pero sigurado. Pinagdaop niya ang kanyang mga palad, tapos ay itinuro ang singsing at itinuro ulit si Marina. Ibigay mo sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Bruno. Naramdaman niya ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. Ito ang basbas. Ang ama na dating tumutol sa lahat ng kaligayahan niya. Ang ama na humamak kay Marina. Ngayon ay ibinibigay ang pinakamahalagang alahas ng pamilya para sa babaeng nagligtas sa kanilang lahat. Kinuha ni Bruno ang kahon. Mahigpit niya itong hinawakan. Tumango siya sa ama. Salamat, Papa. Senyas ni Bruno. Tinapik ni Eduardo ang kamay ng anak. Sa mga mata ng matanda, parang sinasabi nitong,
Huwag mong sayangin ang oras. Magsalita ka na habang naririnig ka pa ng puso niya. Huminga ng malalim si Bruno. Tumayo siya at nilapitan si Marina. Natigilan si Marina sa pagpupunas ng mesa nang maramdaman niya ang presensya ni Bruno sa likod niya. Iba ang bigat ng hangin ngayon. Hindi ito mabigat dahil sa problema, kundi mabigat dahil sa emosyon na parang sasabog. Humarap siya. Nakatayo si Bruno sa gitna ng dining room. Ang ilaw mula sa chandelier ay tumatama sa mukha ng binata. Nagbibigay dito ng malambot na liwanag. Hawak nito ang isang maliit na asul na kahon. Bumilis ang tibok ng puso ni Marina. Alam niya kung ano yon. Lumuhod si Bruno. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang tunog ng mga kubyertos na nililigpit ng mga katulong sa kusina. Ang huni ng hangin sa labas. Lahat ay nawala. Tumingin si Bruno nang diretso sa mga mata ni Marina. Wala nang takot. Wala nang pag-aalinlangan. Ibinukas ni Bruno ang kahon. Ang singsing ay kumikinang. Saksi sa kasaysayan ng pamilyang Mendez at ngayon ay inaalay sa kanya. Isang simpleng babae na nangarap lang na magkaroon ng tahimik na buhay. Ibinaba ni Bruno ang kahon sa sahig at itinaas ang kanyang mga kamay. Marina, senyas niya. Noong una kitang nakita, akala ko ikaw ang boses ko. Tumulo ang luha ni Marina. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang paghikbi. Pero mali ako, patuloy ni Bruno. Hindi lang kita boses. Ikaw ang puso ko. Ikaw ang tapang ko. Kinuha ni Bruno ang singsing. Wala akong marinig na musika. Senyas niya. Ang mga mata ay nangingilid ang luha. Pero kapag kasama kita, ang mundo ko ay puno ng magagandang awitin. Itinuro ni Bruno ang singsing, tapos itinuro ang kanyang sarili, at itinuro si Marina. Papakasalan mo ba ako? Napatingin si Marina kay Eduardo na nakaupo pa rin sa dulo ng mesa. Nakangiti ang matanda, tumatango, hinihimok siyang umuo. Lumuhod din si Marina sa harap ni Bruno. Wala nang salita. Tumango siya nang paulit-ulit habang umiiyak. Isinuot ni Bruno ang singsing sa daliri niya. Sakto ang sukat. Niyakap siya ni Bruno, mahigpit. At sa yakap na yon, naramdaman ni Marina na hindi na niya kailangan pang tumakbo o magtago mula sa nakaraan. Nakauwi na siya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hardin ng Mendez Mansion ay puno ng mga puting bulaklak. Ito na yata ang pinakatahimik pero pinakamasayang kasal na naganap sa kasaysayan ng alta sosyedad. Kalahati ng mga bisita ay mga business partners at mayayamang kaibigan ni Eduardo. Ang kalahati naman ay mga kaibigan nila mula sa komunidad ng mga bingi at mga dating katrabaho ni Marina. May interpreter sa gilid ng altar. Bawat salita ng pari ay isinasalin sa senyas. Bawat kanta ng choir ay may kasabay na visual interpretation. Nakatayo si Marina sa altar. Suot ang isang simpleng puting gown. Hawak niya ang kamay ni Bruno. Nang oras na para sa vows, humarap si Bruno sa kanya. Hindi siya nagsalita sa mikropono. Sinenyas niya ang kanyang pangako. Mamahalin kita sa ingay at sa katahimikan, sa hirap at sa ginhawa. Nang si Marina naman ang sumagot, ibinaba niya ang mikropono. Gumamit din siya ng sign language. Ikaw ang aking pahinga. Ikaw ang aking tahanan. Nagpalakpakan ang mga tao, pero hindi ang nakasanayang palakpak na maingay. Itinaas ng lahat ang kanilang mga kamay at winagayway ito sa ere. Ang deaf applause. Parang dagat ng mga kumakaway na kamay. Napakagandang tingnan. Pero ang pinaka-highlight ng gabi ay ang reception. Tumayo si Eduardo mula sa kanyang wheelchair. Inalalayan siya ng nurse, pero pilit siyang tumayo ng tuwid. Kinuha niya ang mikropono. Natahimik ang lahat. Alam nilang hirap pa ring magsalita ang dating CEO. Huminga ng malalim si Eduardo. Tumingin siya kay Bruno at Marina. Anak! Panimula ni Eduardo. Garalgal pa rin ang boses, mabagal at putol-putol.
Patawad! Napaluha si Bruno. Nagpatuloy si Eduardo. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Salamat! Sabi niya sa mikropono. At pagkatapos, ginawa niya ang senyas na pinag-aralan niya ng ilang buwan para sa gabing ito. Inilagay niya ang kanyang kamay sa tapat ng puso. Nakabuka ang hinlalaki at hintuturo habang nakataob ang gitnang daliri pababa. I love you. Nagulat ang lahat. Ang bilyonaryong mapagmataas, nagsasabi ng I love you sa sign language sa harap ng daan-daang tao. Tumakbo si Bruno at Marina, palapit kay Eduardo at niyakap ito. Isang pamilyang nabuo muli dahil sa pagpapatawad at pag-unawa. Gabi na, nakatayo sina Bruno, Marina at Eduardo sa malaking balkonahe ng mansyon. Tanaw nila ang lungsod ng Maynila. Ang mga ilaw ng mga gusali at sasakyan ay parang mga bituin sa lupa. Sa di kalayuan, nakikita nila ang construction site ng Silent Sanctuary. Ang pangarap nilang tatlo na ngayon ay nagiging totoo na. Sumandal si Marina sa balikat ni Bruno. Hawak naman ni Bruno ang balikat ng kanyang ama. Wala nang nagsasalita. Hindi na kailangan. Dati, akala ni Marina, ang trabaho niya bilang interpreter ay magsalin lang ng mga salita mula sa isang lengguwahe papunta sa isa pa. Pero ngayon, naintindihan na niya ang tunay na kahulugan ng komunikasyon. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang alam mong bokabularyo. Hindi ito tungkol sa gramatika o tamang bigkas. Tungkol ito sa pakikinig gamit ang puso. Tungkol ito sa pagbibigay ng halaga sa bawat tao. May boses man sila o wala. Tumingin si Bruno sa kanya at ngumiti. Masaya ka ba? Tanong ng mga mata nito. Ngumiti pabalik si Marina at suminyas. Sobra. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, sa gitna ng katahimikan, nahanap nila ang kanilang happy ending. At ito ay higit pa sa kayang ipaliwanag ng anumang salita.